Ako ay mayroong ikikwento sa inyo. Ito ay tungkol sa aking panliligaw kay Teacher Rose. Nag-umpisa ang lahat nung may pumasok sa aking chat. Sabi, "Hi, can you be my chat friend?" Pinakilala ka nga pala sa akin ni Mariel. Si Mariel ay isa sa mga kaibigan ko na taga rito sa aming barangay. Inisto ko muna ang profile picture niya. Nakita ko ang ganda niya at ang puti. Kaya ayun, nagustuhan ko na rin siya i-chat. November 25, 2022, una kaming nagkakilala. Nang panahon yun, broken-hearted daw siya sa ex niya, kaya ang usapan lagi namin sa chat ay tungkol sa ex niya, panay emote siya. Ako naman, handa naman makinig sa kanyang mga emote. Sa SM Sorsogon pa siya noong nag-work ng mga panahon na yun. December 1, 2022, ito ang unang beses namin pagkikita sa personal doon sa SM Sorsogon. At ginawaan ko siya ng vlog, nasa vlog number 17. Pagkatapos ng unang beses namin pagkikita, dito ko na inumpisa ang paliligaw sa chat, pero sabi niya hindi pa daw siya handa kasi mahal pa daw niya ang ex niya. Sabi ko naman, okay lang, mag-aantay ako kung kailan ka handa na. Huling week ng February 2023, ang ikalawang beses namin pagkikita. Dito, niyaya ko siya sa Pagurilan Island sa Bacon, Sorsogon. Hindi naman kami naligo dito, pumunta lang kami dito para gumawa ng vlog at TikTok. 2 buwan na lumipas mula nung una kami magkakilala, pero magkaibigan pa rin status namin hanggang ngayon. Nang mga panahon na yun, nababalitaan ko na rin na ikipagkita na rin siya sa kanyang ex, pero okay lang sa akin. Ginawan ko rin ng vlog ang ikalawang beses namin pagkikita, nasa vlog number 20. In-upload ko sa Instagram yung mga TikTok videos namin at nakahakot kami ng mga 100,000 views at meron na rin kaming 1,000,000 views. August 2023, ito ang ikatlong beses namin pagkikita. Sa loob ng 6 na buwan, ngayon pa lang kami magkikita ulit. 6 na buwan ang lumipas bago kami nagkita ulit. At ginawan ko ito ng vlog na sa aking vlog number 30. Gumawa rin kami ng TikTok sa Capitol Park ng Sorsogon at in-upload ko ito sa Instagram. Nakahakot na naman ulit kami ng 100,000 views. Okay naman yung mga usapan namin sa chat at halos wala nga kaming away-awayan. Magkasundo kami. At kahit may nakikita akong may iba siyang kachat at katawagan, hinahayaan ko lang kasi wala naman ako sa posisyon para mag-react kasi magkaibigan lang kami. Hanggang isang araw, pagbukas ko ng cellphone, nagulat na ako sa kanyang mga pinagsasabi sa chat. Ito yung chat niya sa akin. May realization lang ako this past few days. Gusto ko na muna mapag-isa. Stop na muna kung ano man meron sa atin. Sana maintindihan mo ako. Day ka mag-isip na day ko ika pinadaba. Kasi pinadaba ko man ika. Sadyang maling-mali lang talaga setup natin, sorry. You're my best friend and good friend as well. Kaya di mo deserve na masaktan. Kaya ayaw ko na magtagal pa ito. Kasi hindi ko naman kaya na ibigay ang maging girlfriend mo for this time. Basta gusto ko na muna mapag-isa. Ayaw ko na muna ng ano paman. Pero someday kapag nagkita tayo, sana friend pa rin tayo. Huwag ka sana magalit sa akin. Nagpapakatotoo lang ako sa'yo. Para di na magtagal pa ang feelings mo sa akin. Kasi sinusubukan ko talaga kaso wala eh. Sorry di ka na lang muna magparamdam sa akin. Sana mahanap muna ang babae na para sa'yo talaga. Yung kaya ka mahalin gaya ng pagmamahal mo sa akin. Kasi ako hindi ko kaya ibigay sa'yo kahit na sinusubukan ko. Kay sakit isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa, yan ang kagustuhan mo. Sana ay lumigaya ka. Sinubukan ko siyang tawagan pero ito ang sagot sa akin ng network. Ang iyong tinatawagan ay nasa feeling ng mahal niya, kaya wag ka na umasa pa. Lukot ng network na to ulitin ko nga pagtawag. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Hindi ko na siya makontak. Na-block na rin niya ako sa Facebook niya. Wala na akong magagawa kung gusto niyang lumayo, kaya hayaan ko na lang siya. Okay lang naman sa akin kung magkaibigan lang kami. Hindi naman ako namimilit maging kami. Kaso, gusto niya umiwas sa akin. Sa paglayo at pag-iwas niya sa akin, pabaon ko na lang sa kanya yung masasayang alaala, yung mga ngiti, kasi hindi naman kami nag-away. Puro mga ngiti at masasayang alaala, dahil wala naman kaming pinag-awayan, at hindi naman kami nagtampo sa isa't isa. Basta kusa na lang siyang gustong umiwas at lumayo sa akin. Kaya sa mga nagtatanong kumusta na daw yung kakulab ko sa video, ayun, umiwas na siya sa akin. At dito na magtatapos ang kwento namin. Ako'y magpapaalam na muna hanggang sa susunod na video. Paalam!